nitong mga highlights ng testing, paring Dax. Yung mga commentator, nabibilib din ako kasi nasasabi nila yung nagiging problema ng driver based lang sa paano yung tunog ng engine habang umaandar sila. Nasasabi ng mga commentator na eto, nahihirapan sa pag-budget ng electrical power tsaka ng internal combustion power. Anong mga differences sa engine ng 2026 ba? Ba't parang medyo nag-a-adjust yung mga driver natin? Ito yung pinaka-obvious na na-observe ko during the testing. Halimbawa, sa straight line, di ba? Oh. Dito, ginagawa ng mga driver, gagamitin nila yung boost para matest nila kung gaano kabilis sila sa straight. Nasabi din ng mga drivers na ito yung generation ng F1 na sobrang bilis talaga sa straight. Kasi may extra boost na 50% from the electrical motor, yung MGU-K. Pero ang nangyayari, kapag naubusan ka ng battery, kasi nagamit mo na yung boost, diba? Nagkakaroon ng tinatawag na clipping. Yung clipping is kahit na sobrang nakatapak ka na sa accelerator, mabagal yung takbo ng kotse kasi wala na yung other 50% na kinocontribute ng electric motor. Oh. Sadyang bumabagal yung kotse when you approach the corner. So, para ka nagkakaroon ng mechanical brake. Yeah. So parang nasa ano ka, 'di ba? Fourth gear. Oo. Tapos mag-approach ka ng corner. So bigla mo siyang ito-third gear, parang mapapaganon ka. Oo. Mag-engine Ganun. brake siya, kumbaga, mag-gear Oo. brake. Oo. Mag-gear brake. Ang nangyayari doon, hindi balanse yung braking ng Mhm. rear tire tsaka yung front tire. So nagkakaroon ng mga lock-ups. Oh yan, Oo, daming kasi- lockups nung testing Totoo. Oo. Ang implication nito, hindi na pwedeng mag-rely yung mga drivers sa muscle memory nila from the previous season. Oh, okay. Panibagong adjustment talaga, panibagong timpla. Yes, Mm-mm. correct. They have to unlearn yung Mhm. muscle memory from the previous seasons na kailangan ma-manage nila yung energy deployment ngayong taon para lang hindi sila mag-lock up when approaching the corner. Tsaka ma-maintain nila yung pace nila for how many laps, di ba? Kasi sayang yung bilis mo kung bigla ka namang magfo-fall off a cliff. Yes, correct. And ito pa yung na-notice ko. Sa mga straight, para lang makapag-ipon ka ng enough energy after mong magamit yung boost, minsan hindi umaabot ng 8th gear hanggang 7th gear lang. Dahil malapit na yung turn. Hindi naman. Ito yung tinatawag nilang super clipping. Yung super clipping kasi, when you approach the corner at ubus na yung battery mo, para makapag-recharge ka, you have to maintain yung high rev. You can still go 8th gear, pero ang ginagawa ng driver para lang makapag-ipon ulit ng electrical energy, sinasadya nilang hanggang 7th gear lang. Okay. Oo, para mas mataas yung rev. Ito yung sinasabi ni Max na parang, ba't hindi na ako pwedeng mag-flat out hanggang dun Oo. sa apex? Kasi, Yes. for example, si Max, Yeah. hindi niya magagawa yon kasi kailangan niya mag-ipon ng enough na electrical energy para hindi siya maungusan nung nasa likod niya. Oh, dahil sa revs kumukuha ng power, minsan sasadyain nilang hindi pataasin yung gear Oo. para umingay ng husto yung kotse nila para lalong Oo. at dun kasi kumukuha ng electrical power, dun magre-recharge. Kaya sinasadya nilang wag itaas yung gear. Oh, Oo. okay. Ito yung naririnig ng mga commentators, yung mga nasa track side. Oh, na yun nga galing sobrang ingay ng mga kotse when approaching the turn. Iba yung tunog. Yun nga, paano kaya yung mga late breakers pag ganun? E di ang babagal ng lahat bago mag-turn, ano? Ito yung parang hindi magandang feedback ng mga drivers na there is too much energy management na ginagawa na hindi na ganun ka-pure yung racing Yung na racing, nangyayari. yeah. Yes. Maraming kailangan i-monitor, maraming kailangan i-budget. Yung full focus on racing each other, medyo nababawasan kasi minamanage mo muna yung kotse mo bago mo i-manage yung racing mismo.